Congressman Roman Remulla! Magandang umaga po sa ating lahat. Alam po ninyo ang totoo, nung palakad pa lang po ako, padating pa lang ako dito, medyo malayo pa ako, naririnig ko na po kayo. Sa totoo, napakasaya po nung narinig na nagsisigawan ng tao. Masaya dito, kaya maraming salamat po. Dahil po doon, ito naman po ang totoo. Dahil nagulat ako nung naglalakad ako, naririnig ko po yung sigawan dito, na masaya dito. Hindi ko po talaga makakalimutan, naalala ko talaga tuloy. Noong 2019, nung una po kaming umikot muli dito sa inyo. Ang totoo po, nung panahon na yun, kalaban po namin City Hall. Noong panahon po na yun, sa totoo, habang nangangampanya kami dito, kahit dito sa mga kalsada po ninyo, minsan walang tao kaming aabutan. Pero habang naglalakad kami, merong dudungaw sa second floor. Sasabihin lang, Vico, Roman, huwag kayong mag-alala, andito kami. Minsan po sa bintana, yung grills na ganito, nakatago sa loob. Bigla na lang sasabihin nga, Vico, Roman, huwag kayong mag-alala, andito kami. At ang totoo po, nag-umpisa kasi po kami nung house to house sa May 17. Doon kami Block 17 kami nag-umpisa. Nadaanan ko pa po doon yung mga una naming bahay kung saan kami nag-focus. Ang totoo po, noong bago mag-2019, hindi po kami nakafocus ng ganito. Hindi madaling ganito eh. Ang focus po namin noon sa third floor ng mga bahay po. Doon kami, tapos nag-iimbita na lang po yung may-ari ng bahay. Para mag-akyatan po doon, marinig na lang po kung ano yung sinasabi namin. Kaya ngayon po, nung papasok ako dito, malayo pa lang narinig ko po kayo. Talagang nakakatuwa. Ang layo na po ng narating natin lahat dito sa resultasyon. Nung panahon po na yun, sa totoo, wala na akong ibig sabihin dito po ha. Talagang balik tanaw na lang. Nung panahon po na yun, sa totoo, marami sa atin dito. Medyo kinakabahan, takot. Yun naman po ang totoo. Pero ngayon po, kitang-kita po eh. Talaga ngayon, ang saya na natin lahat dito. Ibig sabihin lang, nararamdaman na po natin talaga ang pagbabago dito sa ating lungsod. Hindi man perfecto, pero yung laya na nararamdaman natin, napakalaking bagay yun para sa isang individual. Pero hayaan niyo po, no, na kahit paano makapag-report ako sa inyo, kahit isa lang na batas. Kasi congressman po ako, ang trabaho ko talaga gumawa ng batas. At dapat yun ang sinisingil po ninyo sa akin. Ano yung batas na nagawa ko? Sa pink na pamaypay, nakasulat po dyan lahat ng iba-ibang batas. Ang totoo po, nung first term ko bilang congressman, 2007, ang una kong batas na ginawa ay yung mga minimum wage earners, wala ng income taxation. Dati po, bago ako maging congressman, ang minimum wage earners, nagbabayad pa po yan ng tax. Kaya nakita ko po dito sa ating lungsod, ang daming minimum wage earners. Pag nabasa niyo po, 2007 to 2010, yan yung unang tas ginawa ko. Pag ikay minimum wage earner, wala ka ng income tax na babayaran. Mag-uuwi mo, lahat ng kita mo, buong-buo. Tapos po nun, iba-ibang batas. Pero isa lang po babanggitin ko. Alam po ninyo dito sa ating lungsod, may mga nanay, tatay, na may anak, na may disability. May autism, o hindi nakakapagsalita. Sa totoo, ine-enroll po nila sa SPED schools natin. Ang problema po sa SPED natin, ang namamahala niyan, Department of Education. Eh, ang kailangan po natin, mga dalubhasa. Ang teacher po natin, magagaling. Ang teacher natin, matatalino. Pero hindi sila train kung paano po kung may autism yung bata. Ano ang gagawin nila? Paano kung hindi makasalita? Kaya meron akong bagong batas sa sinulat. Ang pangalan niya, Inclusive Education Law.
ang mga SPED natin, SPED ILRC, ang mamumuno na po niyan, DepEd at Department of Health. Kailangan po natin ng Department of Health. Kasi yung assessment pa lang sa bata, magtanong po kayo sa magulang na may disability. Pag may assessment, 2,500, 4,000, 6,000 ang binabayaran nila per assessment. Ang gusto natin, ang Department of Health, kasama na natin sa SPED ILRC. Una, para makapaglagay ng mga dalubhasa. Kunyari, hindi makapagsalita, ang kailangan mo, speech therapist. Kung may autism, ang kailangan mo, developmental pediatrician. Pero mas mahalaga doon, yung assessment, magawa na natin sa mga SPED ILRC natin para hindi na magbayad yung mga magulang sa mga private na pinupuntahan nila. Pangalawa, na nandiyan sa batas na yan, ang pinaka nahihirapan ng isang magulang, paano kung mauna siya sa kanyang anak na may disability? Paano yung anak niya? Sino mag-aalaga sa anak niya? Kahit may kapatid yun, magkakapamilya rin po yung kapatid. Kaya nilagay rin po natin sa batas, dapat andyan dyan ang DSWD. Para panghabang buhay, kahit mauna na yung magulang, ang gobyerno nandiyan dyan para masuportahan siya financially. Hindi maiiwan, hindi makakawawa yung batang may disability habang lumalaki siya. Ito last na po, hindi pa po ito batas, pero sa akin pasado na. Ina-amendan ko na po yung K-12 law. Ang totoo niyan po, noong unang, di ba, noong 2012, noong unang linatag sa atin, ano sabi nila? Pag nag-graduate yung alam nyo ng grade 12, kalidad na trabaho. Di ba yun na sinabi nila ng 2012? Pero hindi na tayo, hindi naging totoo yun. Pareho lang yung trabaho kahit di nga nagdagdag ng 11 and 12. Pangalawa, sabi nila college ready. Pero ano nangyari po? Pagka-engineering kukunin mo, tatanungin kung ano strand mo. Kung hindi ka STEM, dadagdagan ka pa ng subject sa kolehiyo. Pinahaba rin ang kolehiyo. Alam po ninyo, lagi kong pinupunan ang DepEd sa isang bagay. Meron tayong maganda po dun eh. Yung tech voc track. Ang problema, yung tech voc track natin, NC2 lang ang binibigay. Ang NC2 po, ibig na sabihin nun, may skill ka, pero hindi ka pa eksperto, hindi ka pwede mag-isa. So sabi ko nga sa DepEd, mali yan. Dapat paabutin nyo ng NC3, NC4. Kasi pag ganun, skilled worker ka. Pero sa totoo po, mamayang gabi, hindi ako makaka-attend ng mga focus mamayang gabi. Kasi imi-meet ko si Senator Angara, si Secretary Angara, pati si Kiko Benitez ng TESDA. Kasi nabalitaan ko po, alam niyo po ginagawa nila? Siguro napapanood kasi yung sinasabi ko dito eh. Sabi ko kulang ang NC2. Nag-meeting sila nung isang araw. Alam po ninyo ginagawa nila? I-revise nila. Sabi ko nga, i-revise yung NC2. I-ibay raw yung description. Mamayang gabi, sasabihan ko sila mali yung ginagawa ninyo. Kasi hindi tamang i-revise mo lang yung description. Kasi kailangan ho, doon tayo sa tunay. Kung ano yung sabihin ng 3 and 4. Ito pa po. Di ba? Pahirap po yung 11-12. Sabi ko, i-revise na natin yan. Kung maging 11-12 tayo, huwag na 31 subjects, 15 SM. Masyado mahaba yun. Sabi ko, 8 subjects na lang. 4 sa 11, 4 sa 12 na core. Yung 8, yun yung first year college at GE subjects. Kasi pag pinasa mo yun, ibig sabihin, college ready ka. Pagdating mo ng kolehiyo, pag napasa mo, mag-AP ka, dapat i-credit yung 8 mo. Parang 4 years sa kolehiyo, 3.5 na lang. Kasi in-advance mo na. Ito po. Ito po. Kaya mga gabi, absent ako eh. Kasi narinig ko, kahapon naman po, sinumbong na po sa akin. Kahapon, nag-meeting yung CHED at saka yung technical panel. Ang sabi raw dun sa meeting, sabi ni Congressman Romulo, gawin na lang natin 8 subject. Yung 8 subject sa first year college. Alam niyo po kung anong plano nila? Kahapon sa technical panel groupings ng CHED,
yung 8 sa first year college, ibababa raw nila. Yun ang sabi, yun ang gusto eh. Baba na natin yung 8. Gagawa tayo ng bago. Mamayang gabi, sasabihan ko sila, mali na naman po yan. Kasi ang punto nga natin, huwag nyo tanggalin. Kopyahin lang natin yung 8 para pwede mag-advanced placement exam. Para yung 4 years, maging 3.5 years. Pero again po, siguro dahil nangangampanya tayo, kung ano-anong ginagawa. So, mamayang gabi po, makikita kami kasi mali rin po yun. Dapat, huwag tanggalin sa college. Para yung 8, pwede ka mag-advanced placement. Pag napasa mo yung APE mo, di mo 3.5 years ka lang ang kolehiyo. Mas maganda po yun para sa pamilyang Pasigenyo. Mas maiksi yun. Ito, meron akong isa pang bonus doon eh. Ito nga, pero hindi pa naman nila tinatakil. Sabi ko, pagtapos ng grade 10, lahat ng estudyante may option. Pwedeng kumuha ng tinatawag kong honors exam. After grade 10, pag pinasa mo yung honors exam na yun, accelerated ka na sa first year college. Hindi ka na dadaan ng grades 11 and 12. Again po, para naman yung nag-aral na mabuti K-10, meron naman siyang looking forward to something. Kaya sana po, ito po, magsama-sama lang po tayo. Kasi ayusin po natin yung sistema natin. Dito po, sa Lungsod Pasig, sa totoo, inaayos po ng lokal na gobyerno. Meron kasi parte doon yung TechVoc, di ba yung NC2? Ang sinasabi ko, alisin na po yan sa DepEd. Doon na tayo si diretso sa industriya. Sa susunod po mga 3 taon, sabi ni Vice Mayor Dodot sa akin, yan yung titingnan niya, na may ayos natin na yung mga batang pwedeng dumiretso ng industriya, madiretso na po natin para may kitain na sila, hindi katulad ngayon, sila magbabayad para mag-on the job. Dapat sila ang bayaran. Sabi ni Vice Dodot, aayusin po na yun. Pero, hindi ko na po habaan. Pero alam mo, tuwa lang ako na napakasaya dito. Pero alam natin ang totoo, kaya rin tayo masaya. Kasi sa totoo, may laya tayo. Sa totoo, meron tayong mayor na nakikinig sa tao ngayon. Yan ang po totoo. Si Mayor Vico po, hindi gumagawa ng programa base lang sa gusto niya. Ang lagi nga niya sinasabi, ano ang sabi ng mga maapektuhan? Kailangan ba nila yung programa? Lahat po ng kanina nabanggit, lahat po yun galing, narinig nila Mayor Vico, galing po yun sa mismong sektor. Kaya tayo masaya dito, dahil lahat tayo parte na ng gobyerno. Pero alam natin ang totoo, nagagawa lang yun dahil si Mayor Vico, mabuting tao talaga. Yun naman po ito. Pero, mas marami pa magagawa si Mayor Vico kung kasama niya buong team meeting. Noong 2022 po, majority po, 10 binigay nyo kay Mayor Vico. Nakita nyo po, ang daming nagawa. Pero, isipin po ninyo, kung buong 12 team meeting, bawat committee, kasangga ni Mayor, pareho silang prinsipyo. So, bawat committee po na hinahandle ng isang team meeting, bawat isang sektor, mabibigyan ng magandang programa, mapapakinggan ang tao. Lahat po talaga yan. Kaya sana po, alam ko minsan mahirap eh. Kasi, pero minsan, di ba, sasabihin nyo, eto naman si Congressman, sabi straight eating, sumigaw na nga kami straight eating. Ano ba naman 5 ang iboto namin sa team meeting? Straight na rin yun. Tama, hindi straight yun. Ang tunay na straight, Vice Mayor at yung 6 na konsehal kasama. Yun yung talagang tunay na straight eating. At isipin po natin, last term na ni Mayor Vico to. Lahat na pwedeng magawa, tulungan na natin magawa niyang lahat. At matutulungan natin siya kung talagang tunay na 6 na Vice Mayor ang kasama natin. Maasahan po ba namin yun? Magandang umaga, barangay Pinagbuhatan, matuwa ang lungsod ng Pasig.
ito ang #1 sa balota, Congressman Roman Romulo